So welcome back sa Big James TV. Today's vlog mga kabilog, pag-uusapan natin kung bakit arcade classic ang bibili mo. So kung ano ba meron dito sa arcade classic games natin or dito sa arcade machine na nasa likod ko. Some update dito sa mga build natin na classic games. Before kasi may mga video ako kung bakit mo bibili yung arcade machine ko. Dito na mga kabilog, pag-uusapan natin kung ano meron dito sa arcade machine natin. At syempre bago tayo magtuloy, baka pwedeng pahit naman ng subscribe button, Big James TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? At ngayon mga kabilog, ano nga meron dito sa bagong build natin ng arcade classic? So ito lang yun, konting update lang dito sa build natin. Marami na rin nagbago last few months ago. Nag-upgrade tayo ng system, nag-upgrade tayo ng mga buttons, tapos mga analog. Baga, quality na yung nilagay natin. Quality pa rin naman yung una, pero syempre mas quality pa rin yung nakuha natin ngayon. At mas madali siyang gamitin. At yung isa pa, upgraded na rin yung hardware, upgraded na rin yung software. Kung ano yung may dati na wala sa system na luma, dito meron. And then, ang kasunod is, mas maganda na yung finishing ng box natin. Dati is, medyo patignan, ngayon is medyo okay na yung build natin. Sa appearance, pag-usapan natin kung ano yung mga nagbago. So, papakita ko sa inyo, sa likod ko, yung mga bagong build ng arcade classic natin ngayon. Dito mga kabilog sa build natin, simulan natin dito sa mismong box. Pagdating naman sa height, wala pa rin nagbago. Yun pa rin naman yan, kung ano yung height before, yan pa rin yung taas ng arcade machine, yan pa rin yung lapad ng arcade machine natin, so wala nagbago. Pagdating naman sa framing, sa TV, medyo mas makapal yung acrylic. So, hindi basta-basta masusundot yung TV pagka finish mo ng ganyan. Before kasi na-testing ko, nagkamali na. Siguro mali ako ng tansya. Mas manipis yung acrylic na nailagay ko. Ito mas makapal na. Tapos, wala na rin yung frame ng TV. Dati nakalabas pa, nakapatong lang dito. Ngayon, nakatago na. So, mismong screen lang ng TV ang makikita mo dyan at yung lalabas dito. And then, pagdating naman sa controller natin mga kabilog, wala na tayong, nakita nyo, sa kabila rin, meron din, mapansin nyo, wala nang kalabas na dito sa ilalim, sa ibabaw, kaya dito sa ilalim na yung bisagra. Wala siyang bisagra mga kabilog. So, ang ginawa natin para mas malinis tignan, itong screw lang left and right. Pag natanggal mo na yan, pwede mo na siyang iangat. So, mas madali siyang i-access compared sa may bisagra. Mas nakalabas kasi. Medyo iba tignan, di ba? Tapos may bisagra dito. Depende. Iba, mayroong butas dito na Ito, hindi mo mapansin sa left and right lang naman yung screw. So, mas madali siyang i-angat pag kami ni maintenance. And then, pagdating naman sa edging, ang pinagbago lang natin dito is yung rubber edging yung side. Dati kasi yung gamit natin dito mga kabilog is yung aluminum. Ito, ganito. So, yung dito naman sa taas hindi naman nagbago kasi ang purpose kasi nung aluminum edging na to is para mahawakan nyo tong acrylic. Ganon din dito sa baba kasi hindi mo makikita yan Nasa ilalim naman yung screw. So, ang purpose ko kasi nun para hindi makita yung screw kada edging. Ngayon, ang makikita may screw lang naman dito sa itaas. Ayan. Pero pag naglalaro ka, hindi mo makikita yan, diba? Pag nakaharap ka. Purpose lang nun para matakpan yung mga edging nito. Ayan. Tapos pagdating naman sa header natin, yung acrylic, dati ang print nito mga kabilog is nasa harap. Ngayon, naka-reverse na siya. So, mas makintab siya. Ayan. Nakikita nyo. So, mas makintab siya tignan. Hindi ko pa maalam kung malagyan mo pa to ng RGB lights. Pero maliit kasi siya. Kaya hindi ko nilalagyan talaga. Pero siguro in the future, try natin lagyan ng white lang. Tapos pagdating naman sa sticker, ayan. So, may update tayo sa sticker. Ito nga yung nakita nyo sa acrylic reverse print. Tapos dito naman sa design natin. Depende sa layout ng client kung ang gusto nyo mapalagay. Ito, bagong layout to. Ito, matagal na itong layout ito, Nintendo. Tapos, ang nadagdag ng mga kabilog, dito sa taas, meron siyang sticker na dito. Kasi may nag-request kasi client ko, hindi na lang gawin na sticker to dito. Ayan. So, mas malinis siya tignan. Dati plain black lang yan. Tapos, dito naman sa likod, ayan, dati hindi ko pinipinturahan ng black yan. Ngayon, plain black na. Kasi mayroon din akong client na suggest na mas maganda kulayan mo rin ng black. Ito lang naman na update sa arcade machine natin. At lastly, itong mga analog tsaka buttons natin. Actually, yung bundle talaga ito, blue tsaka red. Ginawa ko ito, yung iba, tinetema ko talaga, kinukuha ko na sa iba para magkaparehas ng kulay.
So itong analog, hindi na to yung bilog. Ito na yung nakatayo, American style ang tawag nila. Tapos mas quality itong mga button. Pwede nyo ring request, gusto nyo may ilaw, pwede naman, additional na lang din. And then pagdating naman sa coin slot, syempre, universal yan, tumatanggap siya ng piso, 5, 10, 20. Yung update ngayon dito sa Arcade Machine Classic build na yung mga nabago. So kung bakit mo bibilin to, kung bakit ka bibili ng Arcade Machine Classic naman, pag-uusapan natin kung bakit ka bibili. Una-una, kung ang tipo mo is yung mga lumang games talaga, pasok na pasok tayo to. At kung fan ka ng mga 80s, 90s, 20s games, para sa itong arcade machine ito. Pero kung ang hanap mo naman is mga modern like Xbox, PS4, PS5, hindi ka mag-i-enjoy dito. Kung yung hanap mo talaga is yung analog style, buttons, yung classy, pindutan lang, tapos analog, para sa itong arcade machine ito. Pero kung naghahanap ka ng controller, tapos mga gusto mong game is mga open world, NBA, so hindi para sa ito. Nakadepende kay client kung ano yung magiging gusto nyong arcade machine. So ito kasi mga kabilog is mga lumang games lang talaga. So sa mga edad na 80s, 90s, 20s, so ito yung makaka-appreciate nito. Ewan ko lang sa mga bagong Gen Z ngayon, bagong labas na kabataan ngayon, kung mag-enjoy pa ba sila sa ganitong arcade machine. So balikan yung mga ganitong experience na lumang games. At pagdating naman sa maintenance mga kabilog, napaka low maintenance at napakadaling ayusin. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung kadalasan in the future, kung ano yung nagiging problema. Kadalasan mga kabilog, pag ganitong mga arcade classic, mga lumang games, lalo na nanggigigil yung mga player mo, ang kadalasan nagkakaroon ng defect dito in the future itong mga analog. Ayan. Siguro mga hanggang sa malaspag to, ito yung magkakaproblema. Kasi ito lagi naman yung nagagalaw eh. Tsaka itong pangalawa is itong mga button. Ayan. Ito mga to, kahit masira man itong mga to, marami tayong supply nito. Kontakin nyo lang ako kung magkakaroon ng problema sa mga buttons sa analog. Siguro gagawa ko na rin ng videos para mapakita sa inyo kung paano i-repair itong mga analog tsaka button. May mga videos din ako nito before, pero hindi na kasi updated yun eh. So papakita ko itong mismong mga buttons tsaka arcade analog para pagka kayo naman nag-repair, so hindi naman kailangan ng technician. Hindi ko naman sinasabing hindi nyo kailangan. Mas madali kasi, mas maganda kung kayo nakakalam paano ayusin. So, madali lang naman siya kung paano siya ayusin. So, gagawa na lang natin sa ng video sa next vlog natin. Ito lang yung nagiging common issue in the future. Pagka matagal na talaga yung arcade machine mo, natural talaga yan sa ano. Kasi, wear and tear yan, ginagamit yan. And lastly is yung coin slot. Itong coin slot, in the future, pagka matagal na, kailangan mo lang linisin. Or minsan na bumibitaw yung program, i-reprogram mo lang yung coin slot. Yun lang naman yung nagiging common issue in the future pagka nagkaroon ng problema dito sa arcade machine. The rest, depende na lang pagka yung TV mo defect, may dead pixel, unang delivery pa lang. Ayun, pinapalitan natin yung pagka-defect yung TV. Pero chinecheck ko na yan bago i-deliver sa inyo. Ginagawa ko ng video, demo, para mapakita sa inyo na yung mga unit natin, working, walang problema pagdating sa inyo. At ayun mga kabilog, siguro ganito na lang yung videos natin at tatapusin ko. Hindi ko na pahabain kung ano meron dito sa arcade machine natin. At ayun, kung interested ka dito sa arcade machine na to, sa arcade machine na classic at lumang games na to, message mo lang ako sa Gigabit Tech or BGMs TV. Pag-usapan natin kung ano yung gusto nyo magiging design, kung ano yung magiging gusto nyong height, kung ano yung gusto nyong seating or standing. So marami tayong sizes, pwede tayong 24, 32 or 43 inch, depende na yun sa presyo at kung magkakasundo tayo sa presyo. At message na lang ulit ako kung interested ka sa aking arcade machine. So don't forget, subscribe my channel BGMs TV at hit mo yung notification bell para nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright, kita-kits na lang sa next vlog natin. Peace out!